Mapagpalang araw po, dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali, Barangay 104, 103, ay 104 pala. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. 104. Nandito tayo para mag-share ng tungkol sa salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Po, kasama natin ang kanyang apo at ang kanyang may bahay. Bali, tatlo kami rito. Apat pala kaming lahat. Ano po? Purihin ng Panginoon. Bago tayo papalawat sa pag-aaral ng mabuting balita o salita ng Diyos, ay lalapit muna tayo sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa, gayon din ang mga nanonood sa YouTube. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang sabi po ni Apostol San Pedro, Apostol na San Pedro pa, ganito ang kanyang sulat. Dito sa San Pedro, chapter 2, verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, si Jesus ang tinutukoy, namatay sa cross. Dinalay niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Ang bigat pala ng kasalanan natin, dinala niya. Ito yung binubuhat niyang cross nung papunta sa dako ng bungo. Yung mga bulubundukin, mabato, bundok eh. Hirap. Via Dolorosa kung tawagin. Sabi niya, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Mabigat talaga yung kasalanan natin sa Diyos. Yung kung panoorin nyo po yung Passion of Christ, yung tungkol po sa mga religious na kay Jesus, yung nakapako sa cross, ano? Kung ilang beses po siyang natumba, habang nakapasa sa kanya yung cross. Yun po yung bigat ng kasalanan natin sa Diyos na si Kristo po ang nagdala. Kumbaga parang ganito, yung bigat natin kasalanan nilagay sa kanya ng Diyos. Kaya kung mapapanood nyo yung mga ganyang palabas every mahal na araw, makikita nyo ilang beses siyang tumumba dahil sa hirap na kanyang dinanas. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan, ating mga kasalanan sa ibabaw ng cross upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ayan. Ang sabi dito, iwan. Meron tayong iiwan. Yung kasalanan. Tingnan niyo po yung pangangaral ni Jesus. After na si Bautis 1, ni Juan Bautista, magsimula na siya mag-ministry sa San Mateo 4:17. Ano po sabi ni Jesus? Ito, babasahin natin. Magmula noon, nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan. No? Taligdan yung kasalanan. Kaya sabi ni Pedro, iwan ang kasalanan. Diba? At ano ang kapalit? Ang kapalit ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun. Napakaganda, no? Sa simpleng kasalita, parang ganito siya. Di ba makasalanan tayong tao? Wala naman hindi nagkasala, lahat po tayo makasalanan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, pagsisiyan mo, talikuran mo. Ibig sabihin, yung gawa mong masama, talikuran mo na, kaibigan. So ano ipapalit mo? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang isusunod natin gawin.
pag-iiwanan natin. Hindi kasi pwedeng mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos na wala tayong iniiwan. Wala tayong tinatalikuran. Kasi po, hindi po tayo katanggap-tanggap sa ganyan. Kailangan iwan muna natin ang ating magkasalanan at mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Oh. Naalala niyo pa po yung Lord's Prayer na kung tawagin? Yung Ama namin? Di po ba nung nakalagay doon? Ama namin nasa langit ka? Sundin ng kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Sinong nagturo nun? Si Jesus. So, yun po, yun ay panalangin yun. Yung iba, ginawa ng kanta yun. Pero kailangan, tignan nyo rin po ang nilalaman ng awit. Hindi yung basa nyo na lang inaawit. At kumisan, inaawit nyo, hawak kamay pa kayo, parang ayaw nyo magbitaw. Hindi lang basta inaawit. Intindihin nyo po yung nilalaman ng awit. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Di po ba ganon? Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kailangan titignan mo yung nilalaman. Kaya sabi ni San Pedro, inako na ni Jesus ang kasalanan ng bigat ng kasalanan natin. Dinala na niya sa ibabaw ng krus. Siya nagdusa, naghirap at namatay. Alang-alang po sa atin. Kung tayo lang po, wala naman tayong magagawa, paano natin magawang bayaran ng Diyos? Kasi, sige nga, mag-isip nga kayo. Meron ba kayong kapangyarihan upang mapatawad ang kasalanan nyo, kaibigan? Ako, wala akong maisip. Bahala kayo kung meron kayong naisip. Gawin ninyo. No? Pero dahil hindi po natin kayang bayaran, ang gumawa ng paraan mismo ang Diyos. Anong ginawa niya? Pinadala si Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Pinadala. Galatia 4:4. Basahin natin. Sabi ni Apostol Pablo. Galatia 4:4. Ang sabi niya po ay ganito ang mababasa. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5, upang palayay ng mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang palayay, ang sabi sa Galatia 5:1, pinalaya tayo ni Jesucristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang pahalipin muli. Halipin po ng kasalanan ng tao. Kayo, sino magpapalaya? Ang ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya, nang inatulas siya ng kamatayan ng Roman government, ipinako siya, at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Yan ang completion ng kanyang salvation para sa atin. Kung wala pong napako at nabuhay sa cross, wala po sana tayong katubusan. Sinong gumawa niya? Ng Diyos. Kaya nga pinadala niya kanyang anak kasi nga alam ng Diyos na wala man tayong magagawa. Paano tayo mapapatawad ng Diyos? Kaya siya na rin po mismong gumawa ng paraan para tayo mapatawad ng ating kasalanan. Kanya lang ang kondisyon, kalimutan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, kaibigan. Ang sabi ng Panginoong Yesus at ni San Pedro. Magmula noon, sabi niya, nangaral si Jesus. Mateo 4:17, talikuran, magsisi at talikuran ang inyong mga kasalanan. Kaibigan, yan po ang batas ng Diyos. Hindi batas ng tao yan. Yung iba naman, iba eh. Iba nila. Tsaka ako na lang tatalikuran. Diba?
At saka na lang daw. Yung masakit dyan, parang ganito kaibigan. Ang kamatayan, wala pong nakakaalam kung kailan darating yan. O paano kung bigla ka namatay, nalagot ang hininga mo? Bawa, natutulog ka, hindi ka na nagising. O kaya naman, habang kumakain ka, bumagsak ang ulo mo. Naglalakad ka, bigla ka nahulugan ng kung ano mang mabigat na bagay. O naglalakad ka, biglang kumidlat, tinamaan ang ulo mo. Naglalakad ka, bigla ka nasagasa. Naglalakad ka, bigla ka nasweet sa imbornal. Hindi natin alam kung paano mamamatay ang tao. At kung kailan at paano. Pero mas maganda, habang nabubuhay tayo, talikuran na po at tanggapin po ang ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Mahirap po ba yung ganong bagay, kaibigan? Hindi naman mahirap. Nasa atin pong mga tao yan. Kung mahirap o hindi. Ang totoo, hindi naman mahirap. Kanya lang, ang tao po, sadyang may katigasan ng ulo. Kahit alam na niyan yung ikabubuti niya, kumisan, tinatanggihan niya pa yung ikabubuti niya. Alam niya, yung ikasasama niya ito, alam naman niyang mapapasama siya rito, doon pa siya pumupunta. Ganyan ang tao po, matigas kasi ang ulo. Kumbaga, matigas ang dibdib, ika nga ng mga sika. Dapat hindi po. So anong sabi ni Jesus? Talikuran. Sino nag-uutos na talikuran ng kasalanan ng Panginoong Jesus? Ngayon, dito sa 1:36, kapag ang isang tao, ito babasahin ko na para magandang mabasa natin. 3:36. Ang nananalig kay Jesus, anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Gusto niyo po bang mapuot sa inyo ang Diyos? Huwag kayo sumunod kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Magsisi at talikuran ng inyong mga kasalanan. Hindi mo ginawa. Nalaman mo, narinig mo ang utos ng Panginoong Yesus na magsisi at tumalikod sa kasalanan. At nagpatuloy ka pa rin sa iyong kasalanan. Anong sabi ni Juan? Napupuot sa iyo ang Diyos, kaibigan. Ang daming dapat mapuot sa iyo. Bakit ang Diyos pang napuot sa iyo, kaibigan? Dahil lang sa hindi mo pagsunod kay Jesus. Mahirap ba sundin ang gusto ni Jesus? Napakabuti ka eh. Talikuran mo kasalanan mo, sabi niya, hindi ba maganda yan? O limbawa sa isang pamilya, hindi ba tinatawag nila, kung minsan meron sa isang pamilya, black sheep kung tawagin. Diba? Yung anak na black sheep na yan, puro problema ang dala niya sa pamilya. Lagi na lang napapagalitan ng mga magulang. Kapag nagbago yan, anong sinasabi nila? Ay, mabuti. Nagbago na. Hindi ko ba? Ang daming umanga pag nagbago ka. Ang iba nga, kakatsawang ka pa eh. Ba, ano ba nangyari dito? Ano ba nakain nito? Ba't bigla na siyang bumalik? Wala na yung dating ganyan. Hindi po ba? Nagiging ano ka pa? Halimbawa ka sa pagbabago ng tao. Ayaw nyo pa yung ganyan. Na sa isang pamilya, magbago ang inyong anak. O ano sabi ng tatay? Ay, salamat naman. Anak, nagbago ka na. Di po ba? Mismo ang sabi ng Panginoong Yesus, magsisi at talikuran ng ating kasalanan. Kasi pag hindi po natin tatalikuran yan, yan po ang dahilan para maiwalay ka sa Diyos, kaibigan. Isaiah chapter 59 verse 2. Dahil sa kasalanan, ang Diyos
ay lumalayo sa iyo, kaibigan. Ang Diyos hindi nakikinig sa iyo, kaibigan, dahil sa kasalanan. Kaya ayaw mo magbago eh. Alam niyo, meron akong alam dito sa Tondo. Dati ko silang bina-Bible studyhan. Palibasa, pasaway sa magulang. Alam niyo kung anong buhay? Palaboy-laboy. Akala mo taong grasa. Kung tignan mo, nakakatakot na nga sa pagkaitim eh. Oh. Nakita ko kapon nasa lubong ko. Siguro bago ligo, malinis eh. Kumusta ka na kako? Ito, sabi niya. Hindi pa ako kumakain. Kinumusta ko lang, sinabi niya, hindi pa daw siya kumakain. Hallelujah. Oh, sabi niya, pahingi ng ano. May nagkaton, may dala po akong gulay. May nagbigay sa akin ng gulay. Binigay ko sa kanya yung gulay. Ang gulay niya, papahaba ng buhay ka. Ay, salamat, pagkain, sabi niya. Binigyan ko pa siya ng barya para pambili ng kanin. O yan, meron ka ng pagkain yan, kako. Kita niyo? Ayaw magbago. Pasaway siya. Lagi na sinasabi ng nanay niya, halika na, umuwi na tayo sa amin. Ayaw niya. Mas gusto niyang maiga pa doon sa lansangan. Ano yan? Wala. Walang mangyayari sa buhay mo pagka ganyan. Kaya sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan ng Diyos, ay lumalayo sa iyo, kaibigan. Dahil sa kasalanan, ang Diyos hindi nakikinig sa iyo, kaibigan. Kaya tama si Jesus. Talikuran niyo na po. Mahirap bang talikuran ng kasalanan? Di ba kung isa sabi ng tatay niya, anak, salamat, nagbago ka na, ipagpapamisa kita. Ipapagpamisa daw po kasi nagbago na. Amen? Ganun talaga. Pagka nagbago na, sumasagi yung parte ng Diyos. Oh. At saka hindi lang yan, pag nagbago ka, masaya ang pamilya mo. Dati, inis ang pamilya mo, nagbago ka, ang pamilya mo masaya na para sa'yo. Hindi nyo ba gusto yun na ang pamilya niyo magiging masaya? Masaya dahil sa nagbago ka? O. Anong gusto nyo? Lagi kayong kinakainisan ng pamilya nyo? Lalo na yung mga magulang nyo, binibigyan nyo ng konsumisyon, ayaw yung magbago. Kaya yung nanay na sinasabi ko sa inyo, sabi niya sa akin, Pastor, pinapasa Diyos ko na lang ang anak ko yan. Talagang matigas ang ulo, sabi niya. O, kita niya? Pinapasa Diyos na lang niya. Talagang wala na siya magawa eh. Ganon din naman ako, lagi ko pinagdadasal na sana baguhin siya ng Diyos. Na sana dumating ang panahon, makita namin yung himala ng Diyos sa buhay niya. Pero siyempre, dapat kasamang yung, albaw, ikaw yung may katawan, pinagdadasal ka namin na baguhin ka ng Diyos. At the same time, tulungan mo rin ang iyong sarili. Tulungan mo rin. Hindi yung dasal kami ng dasal, ayaw mo namang. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan laging kasama rin po yung dasal at saka yung pagbabago mo, kaibigan. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, magbago. Kasi pag hindi po kayo nagbago at dumating ang panahon, dumating yung katok ng kamatayan, yung puhot o galit ng Diyos, doon mo malalasap, kaibigan, pagpatay ka na. Pag nabubuhay ka pa, hindi mo malalasap ang galit ng Diyos. Lahat ng malalasap mo, puro yung kabutihan ng Diyos. Yun ang malalasap mo. Pero pag namatay ka, kaibigan, doon mo malalasap ang parusa ng Diyos. Ano ito? Namatay kang hindi ka nagbago? Ang impyerno, maluwag para sa iyo, kaibigan. At huwag kang mag-alala, meron ka namang kasama sa impyerno eh. Isasama mo si Satanas. Isasama ni Jesus si Satanas sa iyo. Oh. Kasi si Satanas ay masama. Ibig sabihin po na Satanas, masama. Dahil sa masama siya, ilalagay siya ng Diyos sa impyerno
at kasama ka na hindi nagsisi at nagbago at iniwan ang kasalanan. At dumating yung panahon na namatay kang makasalanan. Hallelujah. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Sa oras na ito, pinakita mo sa amin na marapat lamang na magsisi kami sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Lunch time, ano ba? Alauna na. Barangay 104. Sony District 1, Tondo, Manila. Po naman inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, ayan po ang picture ni Nanay Tali. Yan. Nakahiga po siya kasi nga may diferensya yung buto niya sa bewang. Okay, bye-bye.